Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang parte ng Europa nakiisa sa victory party sa The Hague. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Halos 2,000 taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtipon para sa ikinasang victory party ng mga Duterte at kaalyado sa nagdaang midterm election sa Maldive Park sa The Hague, Netherlands. Isang double-decker tourist bus ang sinakyan ng contingent mula sa Paris. 5 oras nagbiyahe ang grupo. Pagdating sa The Hague, dumaan muna sila sa Duterte Street sa harap ng ICC Detention Center para sa regalong t-shirt at sulat kay Tatay Digong. Inabutan nilang abala ang mga organizer sa pag-aayos ng venue, bigla pang bumuhos ang ulan. Pamawi sa 12 degrees na lamig at ulan ang potato fries, fish fillet at chicken nuggets para sa lahat. May pa-ice cream din. Present sa victory party sina dating presidential spokesperson Harry Roque at dating executive secretary Salvador Medaldea. Hiling ni Senator Robin Padilla sa mga taga-suporta, tulungan silang ipaliwanag sa kanilang mga European employer, lalo na sa Netherlands na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isang mabuting ama ng Pilipinas. Wala na sa kamay ng Pilipinas kung mapapauwi si Digong. Wala na sa kamay ng Pilipinas. Nandito na po sa kamay ng mga European. Kaya, ipaliwanag niyo po sa kanila kung paano ang suporta nilang binibigay sa mga Palestino. Dapat ganun din ang ibigay nilang suporta dito sa laban natin kay Digong. Dahil si Digong ay biktima ng masamang publicity, masamang propaganda. Emosyonal na nagpasalamat ang nakababatang kapatid ni FPRRD na si Bong Duterte. In behalf of the Duterte family, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Tuesday, bibisitahin ko man siya. Ipapaabot ko talaga po ang inyong solidarity at saka unity. Maraming salamat po. Makahulugan naman raw ang pag-awit nila ng We Are The World ni Michael Jackson at Lionel Richie na kinumpos noong 1984 para magsilbing inspirasyon at maisantabi ang prejudice para ipakita ang suporta sa mga taga-Afrika kung saan marami nooy namatay sa gutom. Ayon sa Duterte Victory Party organizer, pagkakaisa rin ang panawagan nila para mapauwi si FPRRD para makapag-oath-taking at makaupong mayor ng Davao City. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands. May mabigat na paratang ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Nicholas Kaufman, may bahid politika at pinapalakad umano mula mismo dito sa Pilipinas ang kaso laban kay Duterte sa ICC. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Kahit na aresto ang landslide win umano ni Duterte bilang alkalde ng Davao City, ay isang matinding sampal sa mga nasa likod ng kaso. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, kaugnay ng libo-libong namatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Finger in the eye to the people who threw him over here. Correct. That's the real point of the elections. It was a protest vote. Masigla raw ang dating Pangulo sa kabila ng detention nito sa The Hague at umaasa si Kaufman na patuloy siyang susuportahan ng mga tao sa paraang legal at may respeto sa due process.